In fairness, ang ngipin ni Kaufman ang tutulis, mga kababayan. Oh. Bakit ganyan ang mga ngipin mo, Kaufman? Parang pangil lahat, ah. Huwag mo kami kagatin, Kaufman, ha? Pero, mga kababayan, happy. Happy daw si Attorney Kaufman today. Kung sa anong kadahilanan, ewan lang natin. Pero, isa ito, mga kababayan, sa unang pagkakataon na humarap si Attorney Kaufman matapos pong ma-reject ang interim release si PRRD. At malamang sa malamang, mga kababayan, magtuloy-tuloy ang kaso at posibleng umabot ng 1 dekada. Isang dekada nating makakasama si Kaufman, mga kababayan. Pero happy siya today, ha? Happy. Pero may pag-amin si Attorney Kaufman. Sa likod ng, di ba, sa mga nauna niyang mga interview, mga kababayan, pretty confident siya na mapapalabas niya si PRRD. Pero ngayon, mga kababayan, inamin mismo ni Attorney Kaufman na imposible. Diyos ko Lord, imposible daw talagang maipalabas si PRRD via interim release. Dahil wala pa daw ni minsan, mga kababayan, napalaya ng interim release, mga kababayan, na nakasuhan ng crimes against humanity. Ha? Milagro lang daw, mga kababayan, kung makalabas siya. Bakit ngayon mo lang yan, sinabi Kaufman? Pinaasa mo lang kami? Imposible pala daw, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Attorney Nicholas Kaufman, good afternoon. How are you today? Good afternoon. I'm well, despite the wet and windy conditions here in The Hague. Happy? Happy siya. Attorney, how is our former President Rodrigo Roa Duterte? As always, he's in good spirits and very happy to see his legal team. Very happy talaga na makita ka. Gayon pa man, mga kababayan. Wala tayong choice. Sino ba naman tayo, mga kababayan, na pumili ng abogado? Sila pa rin ang pinagkakatiwalaan ni na VP Sara Duterte. Sige. I believe he had a visit earlier from the Vice President herself. Attorney Nick, there's a lot of detractors. Wag niyo sabihin kami na yon, ha? Hindi naman tayo totally, mga kababayan, nawala ng tiwala kay Kaufman. Pero, nabawasan, mga kababayan, ng ating tiwala nung wala man lang, puro failed. Ang sabi ng mga judges, mga kababayan, failed ang defense, mga kababayan, na i-argue para ma-release si Tatay Digong. Especially for you as the lead counsel of the former president, saying that you failed big time with the decision of the appeals chamber. I know you already made a 3 appeals yun, ha? Lahat failed, mga kababayan. Statement about that. Do you want to respond to these detractors of yours? That I failed big time? Big time daw. Apat eh. I think that's a bit of an exaggeration. Exaggerated. Sorry, ha. Yan ang impact, mga kababayan, eh. Pinagtawanan tayo ng mga NPA, mga kababayan. Diyos ko Lord. Diba? Nagsisilundagan ang mga NPA, mga kababayan, na hindi mabigyan ng interim release. At mga adik din, at mga bangag. Mga dilawan. We do our job. We're lawyers. No one has ever been released. Baka yung typical na mga movement ng mga lawyers, mga kababayan. 'Di ba? Ang sabi nila, mga kababayan, ang magaling na lawyer daw, hindi yan pinapanalo ang kaso sa unang hearing pa lang, unang round sa hearing, mga kababayan. Bobo ka daw na lawyer kapag maipanalo mo sa unang round pa lang dahil matatapos agad ang iyong trabaho. Gahanap ka na naman ng kliyente. Paano kung wala ng kliyente na kakasuhan ng ICC? Magdidil-dil ka na naman ng asin. Kaya ba happy ka, Kaufman, dahil tatagal na naman ng 1 dekada? Hoy, Kaufman, magkano ba gusto mo? Handa kaming mag-ambag-ambag. Eto, mga kababayan, sa dami ng mga supporter ni Tatay Digong, magbibigay kami sa abot ng aming makakaya. Name your price. Bilisan mo lang. Sa round 2, panalunin mo na. Ibibigay namin ang aming savings sa iyo, Kaufman. Lahat kami. Magkano gusto mo, mag-ambag-ambag kami hanggang mga kababayan. Wag mo lang patagalin. Wag mo lang patagalin, Kaufman. Maawa ka. In this court, at any rate, for charges of crimes against humanity. Impossible daw, mga kababayan. Bakit
ngayon mo lang sinabi yan? Pinaasa mo pa kami. Oh, hindi daw talaga posible mga kababayan na mapalabas si PRRD via interim release. Bakit mo kami pinaasa? If we had managed to release the former president, it would have been a miraculous event. It would Milagro na lang daw mga kababayan kung naipalabas nila. So alam mo na pala, umasa pa kami. Handa na sana yung baboy namin kakatayin mga kababayan para sa paglabas si PRRD. Gawin na lang namin yung inahin. miraculous event. It would have been a great event. And then the Assembly of State Parties, this wonderful conference that took place last week in The Hague, would have been left without anything to show for the achievements of the court over the last year. Yes, it was a long shot. We did our best. But, as I said, it doesn't mean that in the long run, we don't have a chance of succeeding bringing the president, former president, back home to the Philippines. Siguraduhin mo lang yan dahil ang sabi mo, I'm pretty confident. Sa mga previous interview mga kababayan, ang sabi niya, I'm pretty confident na mapapalabas natin si Tatay Digong. Ganyan. In English yan niya mga kababayan. Tapos ngayon, ang sabi, imposible daw, it is impossible daw mga kababayan. Tapos milagro na lang kung makakalabas siya via interim release. Attorney Nicholas Kaufman, the medical determination findings was already shared to the defense team and also to the other parties. Bakit ka pa nag-appeal? Ngayon mga kababayan, nag-appeal pa. Kung imposible pala. We have a time frame as to when the determination of the court will be made public. Well, we have a time frame in the short term. We've received these medical evaluations. They are, of course, confidential. Paano na yan, Kaufman? Ang sabi ng ICC, ang humanitarian grounds, hindi daw kasali mga kababayan para i-grant ang interim release. Di ba ang resulta ng mga kababayan, medical examination ni PRRD is hindi na siya fit o ganyan. Sinabi na ng ICC wala kaming awa. Di ba? In other words, mga kababayan humanitarian grounds is not included para daw sa interim release mga kababayan na consideration. So as good as nothing pa rin yan, Kaufman. So I'm not going to share any of the contents with you. We have to file our observations on those reports by the end of the week, by the 12th. And then the court will obviously determine the procedure, whether or not these medical... Gayon pa man, sige, file mo na lang yan. Para mga kababayan. Para at least ginawa nila ang kanilang trabaho. So kung lulusot yan, milagro. Yan ang sabi niya mga kababayan, milagro kung lulusot. Reports will be litigated or whether or not it will take a decision based on those reports only. Will the court then immediately take action on the motion with respect to the competency of the former president? We don't know yet. That depends on the decision that they give after they've received the observations. Wala na, wag na tayong umasa dyan mga kababayan yung mga appeal sa interim release. Dahil, abogado na mismo nagsabi, imposible. Milagro na lang daw. Attorney Nicholas Kaufman, is it correct to assume that all of the other motions submitted remains active with respect to the jurisdictional challenge? Indeed, they do. And today we have received... Diyan na lang tayo focus sa jurisdictional mga kababayan challenge. Just jurisdiction. Bawi ka na lang doon, Kaufman. Prosecution's bawi ka na lang. response to our jurisdictional appeal. And that's an interesting response. Paano na yung manner ng pag-aresto kay PRRD? Kinidnap siya Wala ba yung bearing mga kababayan? Wala ba yung bearing? At sana mga kababayan, yung Korte Suprema natin, magdesisyon na tungkol sa kaso ni Tatay Digong para magamit na dito mga kababayan na ang pagpadala ni Tatay Digong dyan is not rightful. Hindi sumunod sa procedure sa Pilipinas. Once again, I'm not entitled to start litigating the matter in the media, but I believe that there's more to be heard on that matter. Attorney Nicholas Kaufman, if there are efforts from the supporters of the former president with respect to asking the Supreme Court, asking also the Executive Department through the Office of the President. Ay, wag na tayong umasa kay Bangag. Executive Department. Ito rin si Kaufman, Alam nyo kung bakit din tayo isa sa nagduda dito mga kababayan. Gustong kausapin si Bangag. I'm willing to fly on the Philippines in the airplane mga kababayan daw. And have a sit down with Marcos da Jr. For what? Kaufman, for what? Siya nga ang nagpakidnap ni Bangag. Si Bangag nga nagpakidnap kay Tatay Digong. Tapos magsisit down ka sa kanya, baka maalok ka. President, ensuring that they make position with respect to how
the former president was arrested, will this be beneficial or in any way to the contrary to what the defense is doing? I don't want to interfere with matters that are currently underway in the Philippines. The people who are I don't want to interfere. What if nga, magdesisyon na? advising the former president or the lawyers acting on behalf of the former president. Dapat makiusap ka nga sa Supreme Court na magdesisyon na nga yan. Parang gamitin mo dyan sa kaso mong dyan. Hindi ka naman nakikipag-interfere. Hilingin mo lang. Frankenstein. Ay, Frankenstein tuloy ba? Nanood kasi tayo ng Frankenstein sa Netflix, mga kababayan. Parang ganito din ang shape ng kanyang ulo. Ganyan. Sorry pala, Attorney Kaufman. Pakiusap ka na lang sa Supreme Court na paglabas na ng desisyon once and for all para bigyang linaw. Have their own strategy. I'm not going to comment on any aspect of this which might interfere with that strategy, just as I would expect them to interfere with my strategy here at the International Criminal Court. Attorney Nicholas Kaufman. Ano bang strategy mo? Ha? Talaga? Akala natin ang strategy nito si Kaufman, mga kababayan, mapalabas si Tatay Digong sa interim release. Ngayon, biglang umamin na imposible at saka milagro na lang daw, mga kababayan. Some supporters of the former president are a little bit impatient with Kami yun! respect to the judicial process before the ICC because on the 11th of December will be the 9th month of the continued incarceration of the former president. A lot of individuals December 11. raised concerns about the human rights of the accused, in this case the former president. Do you have comment in this matter? Well, what I can say is that in the detention center, the former president is being well looked after. Okay? Bakit? Kompleto ba yan ng doktor? Ha? Pasilidad ba yan para para sa mga elderly at may sakit, mga kababayan? Kung walang sakit si Tatay Digong, okay lang. Pero komplikado eh. Baka nga paano yan dyan? Kung sana, mga kababayan, binigyan na lang ng interim release para at least, mga kababayan, makasama niya ang kanyang pamilya doon. Anyway, kahit dyan na lang sa Netherlands, ang isip lang talaga natin, mga kababayan, at least meron kasama si Tatay Digong, mga kababayan. Hindi yung sa isang araw, mga kababayan, isang oras lang ang visiting hour. Diyos ko, Lord. There's a lot of rumors circulating, and there have been these gross and horrible photographs circulated about the former president. That's not the condition. Yes, he's mga fake news yan, Kaufman. his condition is not what it was when he was the president, but he's been taken care of and his condition is being managed. With respect to the amount of time that he's currently been in detention, yes, a considerable amount of time has passed. And hindi na, dyan na siya magpapasko ngayon, mga kababayan. Malabo nang mapalabas si Tatay Digong this year. Wala na. as I've already mentioned on previous occasions, every 120 days, his detention has to be reviewed. And his detention will be reviewed. Kailan? 120 days? 3 months? The statute also obliges the court to see the former president, to have a hearing in court. The former president, after we'd advised him, elected not to attend the judgment on the appeals chamber's decision. Huwag kang tumawa, Kaufman. Walang nakakatawa. Creepy masyado tong si Kaufman tumawa, no? I think we all know the reason for that now. As I've told Ang tutulis pa ng ngipin, mga kababayan, oh. Ang tutulis. as I've told you, some people think that I failed big time. Oh, talaga? Hindi ba? Hindi ka ba na-failed? Well, Oh, kung hindi ka nag-fail, kalabas na sana si Tatay Digong. I knew what the result was going to be anyway. Oh, alam na niya pala. Bakit pinaasa mo kami, Kaufman? Sana pinaintindi mo sa amin na ano pala. Mahirap talaga. Oh, tagilid. Gagaya ng kababayan, panga ni Percival. Oh, hindi na sana kami umasa. I wished it was otherwise. We did our very best. But that's not where we're banking on winning this case. Ano pala? Ano ang alas ninyo? Oh, Attorney Nick, paasa na naman yan. just to conclude this interview, is there something you want to relay to the supporters, the millions of supporters Yes, I of the do. former president? Sige. Ano na naman yan? Former president, unfortunately, will be here for the festive season. Oh, Christmas, mga kababayan. Diyan na magpapasko at mag-New Year si Tatay Digong. He'll be visited by one of his daughters Si in Kitty. the days before Christmas. But if you want to show your support for the former president, do it peacefully. Kailan pa kami ng gulo?
Kung manggugulo dyan mga kababayan, hindi ka mahuhuli ng taga Netherlands na police. Respect the court, respect the procedures. Show your support for him like you showed it on his birthday. Bakit? Nirespeto ba kami ng ICC? Nirespeto ba mga kababayan ng Pilipinas ang ICC? Ng ICC ang Pilipinas? Kabastusan nga ay. Ngayon pa man yung mga pumupunta dyan mga kababayan. Hindi naman nanggugulo. Pero kaming nasa labas sa ICC, wala dyan. Don't expect Kaufman. Naluluhod kami sa ICC mo. Ikaw, huda pa nga kami mga kababayan. Baka kasabwat ito. Baka lahat dyan mga kababayan, kasabwat. Right from the start. Dahil ICC ICC lawyer mga kababayan. Trabaho niya ang mag-lawyering dyan. Wala siyang trabaho kung walang kaso. Send flowers, send presents. I want to see this whole place covered with flowers. Ano kasi ni swerte? Unless- Covered with flowers. Answers, And we perhaps. will tell him. He knows that and it means a lot to him because it's support. Gusto namin palabasin mo si Tatay Digong. The right sort of support. Kaya mo pa, Kaufman? O baka kailangan mo ng palitan. Ang problema mga kababayan, limitado lang din ang mga ICC lawyer Limitado na din. Wala ring mapipilian masyado mga kababayan. Thank you, Attorney. Okay. Alis! O dito na lang tayo mga kababayan kay VP Sara. So, VP, what's the reaction of the former president and you yourself with respect to the unanimous decision of the Supreme Court 15-0 asking the government to return the funds to the PhilHealth? 15-0. Ano yan? As a PhilHealth? Well, As expected, ang ating reaksyon dyan mga kababayan, ngayon napatunayan na unconstitutional yung ginawa ni BBM. Malinaw na yan na ebidensya mga kababayan sa kanyang grounds for impeachment. Kung talagang mga kababayan etong mga abogagong mga mambubutas pala mga kababayan na mga mambabatas, kung strictly ipa-follow nila ang batas mga kababayan, sa ginawang iyon ni BBM, impeachable yan. the Supreme Court is the final arbiter of legal cases in our country. And, if they say that it is unconstitutional, then it is, and then it should be returned. Rightly so, because dapat ang pera ng PhilHealth ay binabalik o nire-reinvest balik. Ang nakakatawa mga kababayan, nagyabang si Bangag. Ibabalik na namin ang 60 billion. Tapos, parang lang mga kababayan, hindi pala binalik. Ni-reinstate lang next year. Kung ibabalik, dapat bayaran nila yung yung kinuha nila on top of mga kababayan. Yung supposedly budget this year and last year. Ni-reinstate Sa health programs ng ating bansa. VP Inday, earlier we talked about the Bukana Bridge, and you made Yung mention that kinibangag mga kababayan, yung Bukana Bridge, yung bridge sa Davao City. Tapos, nabasa natin mga kababayan, nagreklamo ang mga taga Davao. Inangkin ni Bangag mga kababayan yung bridge na wala siyang gastos, hindi nga pinondohan ng Pilipinas. China, lahat mga kababayan ang gumawa. Pati mga contractor, mga kababayan, mga Chinese. Tapos, may dalawa pa palang project na mga flyovers dyan, mga kababayan. Dyan sa Davao City. Na kay Bangag. Kay Bangag talaga. Kay Tatay Digong nag-umpisa, mga kababayan, pero tinurn over kay Bangag. 3 years na hindi pa rin natapos. Natenga, mga kababayan. Hindi napondohan o baka anong nangyari, hindi inasikaso, natenga ng matagal, ng malala. Bakit hindi daw yun mga kababayan ang angkinin ni Bangag para mapamukha mga kababayan sa sambayan ng Pilipino na ito ang Tatak Marcos Build Better More na natenga ang trabaho. you're going to refer the situation the former president. Ano po yung decision ni former president? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko Ano? yung backstory ng Bukana Bridge. Backstory ng Bukana Bridge. Okay lang naman. So, ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kapag buo coastal road ng Davao City. So, hindi siya yung coastal road, hindi siya makakatawid ng Bangkeruhan River kung wala yung Bukana Bridge. Kaya pala mga kababayan. Ang initial cost niyan mga kababayan is ano lang sana mga kababayan. Yung napapalita 1.4 o basta 1 billion lang mga kababayan, and then dahil sa inflation Bangag, ang nababalita ngayon mga kababayan, umabot na ng 3.4 billion. Pero wala tayong babayaran mga kababayan. Ang China pa rin. Napakalaking bagay mga kababayan. Ilang maleta na yan.
At that time, na mayor ako, my budget ang coastal road, pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At Unfunded. siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung budget, yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo, ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo. O si Tatay Digong talaga mga kababayan at ang China. Recognition lang naman mga kababayan daw. Hindi yung aangkinin mo, wala kang ambag, tarpulin lang mga kababayan. Diyos ko Lord, bangag talaga. Ngagva kung maituturing. At syempre, sa mga tiga Mindanao na din, dahil nag-benefit din sila doon sa coastal road na yun. No? Ang mga tao mga kababayan, no, ang sabi, nabuti na lang daw talaga na hindi nagpakita si Bangag mga kababayan doon sa sa downtown ng Davao. Dahil kung hindi, talagang babatuhin nila ng durian mga kababayan. Babatuhin talaga daw nila ng durian. Traveling from south to north of Davao region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre, ginaming lang ni Tatay Digong ang China niyan mga kababayan. Pumayag naman. Ibang klaseng alindog ni Tatay Digong talaga. Nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na iyon. Mayroong gastos, Sarah, mayroon tarpulin. Project of BBM. Build better more. Oh, ang daming gastos. Pustahan tayo mga kababayan yung ni-report nilang gastos ng ng tarpaulin mga kababayan. Milyon yun. Oh, milyon. Mangurakot din yun sa tarpaulin mga kababayan. Mga animal. Baka mga kababayan, kasing laki ng gastos ng tulay yung tarpaulin ni Bangag. Talaga ng bridge na yun dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects? Oh, ang kapal na mukha mga kababayan, no? Legacy? Anong legacy mo, Ngag? Ang meaning ng legacy mga kababayan, pamana. Pamana mo, Bangag? Wala kang ang gastos dyan? Kapal ng mukha. Under his administration so far. Basta sa akin na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanao. Kapal talaga ang mukha mga kababayan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Sabi ni Ngagva, eto ang aking pamana sa mga Pilipino at sa mga Dabawenyo. Now, may coastal road. Sabay grabing mouth session mga kababayan after sinabi na legacy niya yan. May budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At, and yes, as I said, Paano kung hindi binigyan ng China? Lilipad na lang. Hindi makababayan, for that year siguro. Pero, hahanapan ng budget, mga kababayan. Yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. VP Inday, on a different matter, today, the determination of the medical records with respect to the competency of the former president will be submitted. Was the submission done already or? Wala akong, hindi ko alam kung nasubmit na ba yung medical records. Ang siguro, tamang tao na sumagot kung ano yung nangyayari sa kaso ay si Attorney Nicolas. Wala eh. Ang sabi ni Kaufman, malabo pa daw. Imposible. Imposibleng mapalabas si Tatay Digong via interim release. Miraglo na lang daw. VP, is there something that the former president wishes to relay or perhaps you want to relay to the Filipino people now na malapit na po ang Pasko? Oo.
Wala, oh. Kami ang may dapat i-relay kay Tatay Digong, mga kababayan. Pakisabi kay Tatay Digong na hanggang ngayon, all-out support pa rin kami sa kanya. Tayo, marami tayo. Natin. Malungkot. Si Kaufman lang ang happy, mga kababayan. Diba? Happy siya. Dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalo na yung mga eskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Mga abusador! Kailangan natin maging matatag. As Filipinos, we are known to be resilient. Kaya kailangan nating itawid itong Pasko na ito na Paksiw na merong pag-asa sa ating mga puso. Wala na. Kami, wala kaming decoration, mga kababayan. Parang malungkot na Pasko at syempre, ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung ano man yung dinaan. Sana mawala na yung mga mga kababayan, mga salot sa lipunan sa ating bansa. Yan ang dasal natin. Natin ngayong 2025. Thank you, VP Inday. May question bang iba? Go ahead. Inuubo na si VP Inday, May mga bali-balita po kasi na yung ibang media po is pinalalabas po nila na overpriced daw po yung nabili ng OBP na CCTV. Wala pong findings na gano'n ang commission. Wala pa lang findings. Ayun na naman, media na naman yan, mga kababayan, na mga kasinungalingan. Kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing. Walang findings of any wrongdoing, ha? In fact, meron silang binigay na unqualified opinion. Congratulations doon sa opisina ng Office of the Vice President. At kailangan ko pasalamatan doon yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President kasi sila talaga yung ako lang yung muka ng opisina. Pero lahat ng paperworks, lahat ng trabaho sa mga utos ko, lahat ng legwork, trabaho yan ng mga personnel. Personnel, mga kababayan. At for your information, sabi ni VP Inday, nung pumasok siya dyan sa OVP, napakarami pa rin daw, mga kababayan, mga tauhan ni Lenny ang iniwan. Hindi niya sinibak, mga kababayan, dahil naawa rin siya. Kaya maraming spy dyan, mga kababayan. Ang Office of the Vice President. Ang mga dilaw. Salamat ako sa kanila. Dahil nakuha nila yung unqualified opinion. And by the way, Opinion ng COA. congratulations kasi kayo po yung pinakamataas na ratings po. Yes. 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 Opo. Nagpapasalamat din ako yan sa ating mga kababayan na nakikita niyo. Tapos, siya ang gustong mga kababayan, ipa-impeach. In-impeach na nga sa Congress, mga kababayan, no? Ay nakong mga baliktad itong mga utak, mga baliw, mga kababayan ng mga politician. Kung sino pa yung matino, siya pa ang papaalisin. Yung trabaho ko bilang Vice President at trabaho ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President at malaki ang kanilang tiwala sa kakayahan namin at yes, so nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin at kahit man na bumaba or tumaas yan, na bago-bago ang numbers, rest assured that the Office of the Vice President will continue to faithfully serve the Filipino people. One more, ma'am. Any reaction mo kasi sabi po ni DOF is willing daw po siya makipag-dialogo sa inyo para daw po sa ito ang unod ng Pilipinas. Ay, Bangag, dialogo ang mukha nyo. Mambubudol na naman si Bangag, mga kababayan. Wala. No comment si Sarah. May iba pa bang question? Ayan. Sige, go ahead. Sasabi niyo kay Sandro Marcos ni Sir. Ang masasabi namin, charis. Kay Sandro. Well, wala akong Grabe, may aso, Ang laki ng aso, sa akin, yung mga Puti, taong lobo, mga kababayan, parang sa ko pa na rin sa Angeloxin. kasi nito.
So, hindi muna ako mag-comment. No comment. Ay, madami talagang mga insertions. Madaming insertion. Kasama na. Backdoor insertion ni Sandro, mayroon din ba? Si Congressman Sandro Marcos. At makikita namin sa papel yun. Hindi siya chismis, hindi siya gawa-gawa lamang. Ibang insertion din, no? Sandro, mga kababayan, lahat ng klase insertion meron. Ayun po sa mga documents, yung mga insertions. VP, just final one last question. Are you prepared for a possible impeachment complaint filed next year? Yes, Prepared dahil sina Dilima, mga kababayan, atat na atat. Nagsabi pa si Dilima, wag mong nilalaylay ang batas, Sara. Dahil parang ina-undermine daw ni Sara, mga kababayan, ang kaso laban sa kanya. Dito sa pagsasabi, mga kababayan, na ginagamit daw ng resources ng gobyerno para ipa-impeach siya. Sabi ni Saba, wag mong laylayin yan. Ay, nako. Sino pa yung laylay, mga kababayan? Siya pa ang nagbintang ng laylay. We're about to release a statement about the impeachment. Lalabas namin yan sa Monday. Pinatapos lang namin ngayon. Meron lang akong mga edits and amendments. Okay. So, maraming balita ka naman sa Monday. Ang dami mo nang balita. Ang dami ng balita. VP, are you okay for a photo ops with our kababayan? Individual na lang. Individual? Sige. Dito tayo mag-start, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Germany. Dito tayo mag-start, ma'am. Kasi ito mo first time. Ganyan tayo. Ganyan tayo may mag-send og letters kay PRRD for December. Oy, pwede daw magpadala ng sulat, mga kababayan, kay Tatay Digong. Anong address? ICC? Baka ang magbabasa niya na si Kaufman. Sila, sige. Oo. Actually, ang upan ka nang ginabalik sa, Okay, raw. Mayroon palang binabalik na mga kababayan, ng mga letters. Bakit? Bakit pala nabalik? Nabuhat na mo is nag-hire me May bicycle. archiver. May secret ka sambal sa ng bike. Nag-hire me og Don't worry pala, mga kababayan, kung kung mabalik yung letter mo dahil ina-archive pa rin nila, mga kababayan, para i-compile for compilation, para mabasa pa rin ni Tatay Digong. Wala na ibang ginagawa si Tatay Digong doon, mga kababayan. Masaya na siya, nagbabasa ng mga sulat. archiver. And then, karon gina-compile niya. So, naano siya sa 900 letters. Grabe! Kahit isang letter, isang araw, mga kababayan, aabutin ng 3 taon yan, magbasa. Karon, wala pa siya nahuman. Yes. Dami na. Aabot pa yan ng milyon. Ang buhaton na mo is i-upload to na mo para makita sa mga tao nga nadawat ang ilahang letter. Okay. And then makuan po siya, ma-document siya so that mabasa siya ni PRD. VP, hi sa everyone. Hello! Hi sa everyone daw. Para to VP, salamat kayo. Grabe kaya point. Yun lang. Uy, ana siya, wow, igat kayong lahat. Igat! Bakit igat? Ma'am, ingat siguro, ma'am. Dili igat. Igat daw kayo. Ang igat, mga kababayan, is yan? Malandi. Wala ko. Kulang lang yan sa N. Ingat yun, ingat, hindi igat. Na mali lang mga pag-type, mga kababayan. Ingat, ma'am. Thank you, Ma'am Nida. Ingat po kayo. Salamat, VP. Tama ka kay appointment. Oo, magpa-physical therapy ko kay naga-cramps ang shoulder. Sa katungkang dapat Magpa-PT pala si VP Inday, mga kababayan. saan ko ka-BP. Kuan naman ni siya kabuok, ma'am. Upat. Upat. Di na kita yung madalani na over. Same, ma'am. Na siya sa ilalom. Kanang nipis. And then na ako yung Grabe, no? Apat na mga kababayan. Ay, VP Inday, bumili ka na lang nung yung mayroong built-in na heater, mga kababayan, at may power bank. May heater, mga kababayan, na ganyan. Jacket. Tapos, isaksak mo lang sa power bank. Maliit lang naman na power bank, mga kababayan. And then, actually, mag-heat siya, mga kababayan, ng kusa. Para kang may portable na heater. Yan ang ginagawa ko dati. Nung andun ako sa mga kababayan sa ice plant.
Akala natin sa labas lang ba? Trabahador ng ice plant. Oh. And then na ako'y, unsa may tawagan? Bubble. Na ako'y bubble sa ilalom. Yan, napaglipoy ka ng taas na jacket. Bumili ka na lang nung ano. Meron naman mga kababayan para hindi pa ulit-ulit. Manipis lang na ano, parang portable na heater. Tapos, pwede ka ring patungan mo ng jacket. Technology, you know naman mga kababayan, teknolodya, Siya. May gito. Ako itong bago pa ko diri anak ko. Sige, sa sa tugnaw na siya. So, pa-check na lang ko sa physical therapist. Okay. Pinangako pag-rate kadali pwede. Pumayat daw mga kababayan dahil sa lamig. Fiat work is a community. Sige. Taga-Takurong. You know that. Taga-Takurong. Kakadila ng Rachel Lacerna. Happy 50th birthday. Happy 50th birthday? Sino? Happy birthday ha? Kung sino nag-birthday mga kababayan. Hey, Ma'am Rachel Lacerna of Takurong. Oy, Rachel Lacerna ng Takurong. Happy birthday! Wish you love, good health, and happiness. Bless. Thank you! Bye! Daghang salamat sa inyong tanan. Merry Christmas! Salamat! Merry Christmas! Thank you, VP. Mabuhay ka. So that's Vice President Reza Duterte, mga kababayan. Uuwi na po siya kasi meron siyang sakit sa likod. Actually, sakit din ang likod ni VP. So actually, mamaorami ka fresh ni VP, no? Ay, nako. Sige, mang-ulol ka pa, Alvin. Lukuhin mo sarili mo. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.